Kaya hindi ko makonsensyang iuwi sa amin eh. May mga kapatid din ako, may magulang din ako. Pero hindi ko inuna yon. Inuna kong iuwi sa Marikina. Oh, tuwan-tuwa naman ako. Pagdating ko sa Marikina, sabi ko kay Pastor Ben, iluto mo na yan. Biyaya ng Diyos. Kumbaga, libre yan. Napulot ko lang yan. Purihin ang Panginoon. Biyaya ng Diyos, mga kapatid, naalala ko yan. Kaya nga mula sabi ko, iba talaga. Pag ang pag-ibig sa Diyos, ang nauna sa puso mo, pati paglilingkod mo, tatagal. Kaya pag ang pagtatalaga mo, halimbawa, ikaw papasok sa Bible School, oh, Panginoon, iyak ka pa ng iyak. Pangyarihin mo ang layunin mo sa buhay ko. Todong iyak mo, pero nasa isip mo, at the back of your mind, pumasok na si sister, papasok na rin ako. Kung ikaw naman na babae, si brother, nauna sa Bible School, susundan ko. Baka makakita ng iba. Wala yan, hindi tatagal yan. O ang pagtatalaga mo, mga kapatid, ay nakita mo ay material, eh sabi nga ng iba, ako magtatalaga din. Nakakurbata yung mga pastor, gusto ko rin magkurbata. Pero hindi ka naman magkurbata nang hindi nagtalagi. Napakababo naman, magkukurbata ka lang. Magkurbata ka na. Oh. Gusto ko magpastor, ang ganda ng barong. Eh di magbarong ka na rin. Pwede ka naman nakabarong ng hindi pastor, hindi ka naman nulihin ng pulis. Pero kung yan lang mga bagay na yan, mga kapatid, mababo yan. At ang ating mga pastor, sa biyaya ng Diyos, bago sila itayo ng Panginoon, kung magkukwento sila at magpapatotoo ng buhay nila, kukulangin ang 1 linggong convention. Eh di lalo ng apostol. Oh. Kaya ako, saludo din ako sa mga kasama ko eh. Sabi ko, halimbawa, kagaya kay Pastor Resting, mas matanda sa akin yan eh. Kaya lang, mas matanda ako. Mga baby face sila eh. Pastor Jim, baby face din yan. Ngayon lang tinutubuan ng buhok yan. Pero sabi ko, matindi itong mga kasama ko. Isipin mo si Pastor Resting sumabak sa Palawan, nag-iisa. Hindi sumurrender yan. Dapat sila dalawa. Pero kung saan ang pangyayari, hindi nakasama yung isa. Ay talagang pag-ibig sa Diyos. Kung hindi pag-ibig sa Diyos, sasabihin, wala akong kasama doon. Hindi ko alam mga tao kung ano tsura nila doon, kung anong gagawin nila. Hindi. Sumabak siya kahit nag-iisa. Nagkamala-malaria siya ron. Mga kapatid, hanggang napunta ng Kabisayaan. Sabi ko, matitindi talaga itong mga kasama ko. Saludo ako sa kanila eh. Ano ang nasa kanila mga kapatid? Yung malalim na pag-ibig sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Si Pastor Dodoy nakasama ko rin. Ako ang apprentice niyan. Bakit mga kapatid? Naku, si Pastor Dodoy napakalakas. Maski kalabaway, kayang pag ginawa ka sa sungay, kaya niyang ibaliktad yan. Nakita ko sa Malagasang yan yung kalabo na nakatali sa puno ng mangga, napagtripan ni Pastor Dodoy. Ginawa ka sa sungay, lakas yan Ay, baliktad. Sunod yung kalabaw Ang lakas. Sabi ko, pambihirang tao to. Lakas nito. Mula noon hanggang ngayon, di tumitigil. Purihin ang Panginoon. Sino ba yung katabi ko? Sabi ko, tumo si Pastor Art, parang hindi septuagenarian. Parang hindi si Tente. Bihira ka makakita ng ganyang si Tente kay Pastor Art na malakas. Purihin ang Panginoon. Mula noon, nagtuturo sa Bible School. Ang dami ng Bible student ang nagdaan sa kamay nila. Nagpapalitan sila ni Pastor Let. Pagdating ni Pastor Let, galing sa pagtuturo, siya muna mag-aalaga ng bata. Pastor Art, tatakbo ng Bible School.
Kasi si pastor, babysitter muna eh. Ganyan sinimula ng ating mga paglilingkod. Pagkatapos, pagdating ni Pastor Let, di siya muna mag-aalaga, si Pastor Art, mag-aalaga dyan, doon sa kamino. Si Pastor Let naman, ang papasok sa Bible School. Tatatusin ng teacher, si Apostol, si Pastor Art, si Pastor Let. Hindi nagsisitigil. At hanggang ngayon, maluwalhati ang Diyos. Ngayon, hindi ko binabanggit yan para purihin ang sarili namin. Hindi naman yun ang aming isip eh. Ang amin lang sinasabi sa inyo, yung biyaya ng Diyos, na kung kami ang tatanungin nyo, ang nasa puso namin, yung malalim na pag-ibig sa Diyos. Wala kaming ibang layunin. Pag-ibig sa Diyos. At yan siguro ang dahilan na kung bakit sumagana ang paglilingkod sa Fort Watch. Ang mga nauna, ang kanilang paglilingkod ay isinalig sa malalim na pag-ibig sa Panginoon. Kaya yung mga bagong ministro ngayon, nag-aawol, mababaw talaga yan.